Ang dumi ng kamay mo, bata. Akala mo ba ang isang tulad mong galing sa kanal ay may karapatang humawak sa buhay ng isang sundalo? Ang boses ni Colonel Leandro Ibarra ay umalingaw-ngaw sa malinis, maputing pasilyo ng ospital, kasing tajim ng isang patalim na bumaon sa pandinig ni Calix. Hindi pa man nakakasagot ang bata, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagpabagsak sa kanyang maliit na katawan sa malamig at matigas na semento. Sa sahig, dahan-dahang gumulong papalayo ang isang maliit na supot ng plastik. Sa loob nito ay ang 3 pirasong pandesal na mainit-init pa. Iyon ang bunga ng buong umagang paglalaba ng kanyang inang si Marites sa ilog. Ang merienda na pinag-ipunan nito para sa kanya. Ngayon, ang mga pandesal ay nagkalat sa maruming sahig na bahiran ng alabok, tulad ng kanyang dignidad na niyurakan sa harap ng maraming tao. Nanlabo ang paningin ni Calix. Ramdam niya ang malapot na dugo na nagsimulang dumaloy mula sa gilid ng kanyang labi. Ang lasa nito ay malansa at mapait. Ang kanyang kanang pisngi ay tila niliyaban ng apoy, ngunit mas masakit ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, nakikita pa rin niya ang mabilis na pagtibok ng ugat sa leeg ng sundalong si Iron kanina. Isang palatandaan ng buhay na tanging siya lang ang nakapansin. Isang milagro na sinubukan niyang isalba. "Sir, parang awa niyo na po. Bata lang po ang anak ko. Hindi po niya sinasadya." Isang boses ang narinig ni Calix mula sa dulo ng pasilyo. Si Nanay Marites, patakbong lumapit ang kanyang ina. Suot ang kupas na duster na may mga talsik pa ng sabon. Agad itong lumuhod sa tabi ni Calix, nanginginig ang mga kamay ni Nanay Marites habang pilit niyang tinatakpan ang katawan ni Calix. Tila isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang sisiw mula sa isang malupit na lawin. Ang kanyang mga palad na magaspang dahil sa araw-araw na pagkusot ng labada ay humahaplos sa namumulang pisngi ng anak. Sa bawat paghikbi ng kanyang ina, mas matindi ang hapdi na nararamdaman ni Calix sa kanyang kalooban. "Standard procedure ang sinusunod namin dito, Marites." Ang sigaw ni Ibarra, ang kanyang boses, ay tila kulog na nagpayanig sa buong palapag. "Sino ang bata na ito para baliin ang utos ko? I declared the patient dead, pero itong anak mong basurero, pinakialaman ang katawan ng sundalo ko. Do you know the consequences of this? This is trespassing and practicing medicine without a license." Nanatiling nakayuko si Marites. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sementong sahig, humahalo sa alikabok at dumi. "Patawad po, Colonel. Matalino lang po ang anak ko. Gusto lang po niyang tumulong. Hindi po niya kayang makakita ng taong naghihingalo." Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Ibarra. Humakbang siya palapit. Ang kanyang makintab na sapatos na militar ay tumigil mismo sa tapat ng nagkalat na pandesal. Nang walang pag-aalinlangan, idiniin niya ang kanyang talampakan sa tinapay. Dinudurog ang meryendang pinaghirapan ni Marites hanggang sa maging pino itong alikabok sa ilalim ng kanyang bigat. Ang paningin ni Calix ay nakapako sa nadurog na tinapay. Naririnig niya ang tibok ng kanyang sariling puso. Mabilis, marahas, at puno ng puot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na buhay si Aaron, na naramdaman niya ang init ng dugo nito sa kanyang mga daliri. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, tuyong-tuyo, at walang lumalabas na tunog. Ang katalinuhan ay hindi para sa mga taong walang pambili ng disenteng damit. Pagpapatuloy ni Ibarra, ang kanyang tinig ay puno ng pandidiri. "Ang lugar ng anak mo ay sa labas, sa tambak ng basura, hindi sa loob ng puting kwartong ito. Guards, kaladkarin niyo sila palabas at siguraduhin ninyong hinding-hindi na makakatapak ang batang ito sa kahit anong pasilidad ng militar sa buong Basilan." Magaspang na kamay ng mga gwardya ang humablot sa braso ni Marites at Calix. Kinaladkad sila sa kahabaan ng pasilyo
Sa harap ng mga nurse at doktor na nakatingin lamang, ang iba ay may awa ngunit mas marami ang may takot na madamay. Sa bawat hakbang, ramdam ni Calix ang bigat ng kahihiyang ipinataw sa kanila. Ang kanyang pangarap na maging doktor na akala niya ay malapit na niyang maabot ay tila isang bula na pinitik at naglaho sa isang iglap. Nang marating nila ang labas ng ospital, itinulak sila ng mga gwardiya patungo sa kalsada. Doon, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, naiwan ang mag-ina na magkayakap sa putikan. Ang langit ay unti-unting nagdilim, tila nakikiramay sa bigat ng kanilang nararamdaman. Tumingala si Calix sa kanyang ina. Nakita niya ang pagkabasag ng mukha ni Marites, ang pagguho ng katatagan ng babaeng itinuturing niyang bayani. Ang kanyang ina, na laging nakangiti sa kabila ng gutom, ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang minuto. Bumagsak ang unang patak ng ulan, malamig at malupit. Kasabay nito ang isang tanong na paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Calix, isang bulong na mas masakit pa sa sampal ng koronel. Kung ang pagliligtas ng buhay ay itinuturing na isang kasalanan dahil lamang sa sila ay mahirap, may puwang pa ba ang katarungan sa mundong ito para sa mga katulad nilang nasa laylayan? O ang kanilang kapalaran ay sadyang itinakda na upang mamatay sa dilim, kasama ng mga pangarap na hinding-hindi papayagang magbunga? Tumitig si Calix sa saradong pinto ng ospital. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, habang ang kanyang puso ay nanunumpa sa gitna ng bulyaw ng hangin at ulan sa pampang. Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni na Calix at Nanay Marites habang naglalakad sila pauwi sa kanilang barong-barong. Ang putik sa kalsada ay tila gustong lamunin ang kanilang mga paang nakayapak, bumibigat sa bawat hakbang, tulad ng bigat ng kahihiyang pasan nila mula sa ospital. Walang imik si Calix, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang ina ay pilit na itinatago ang panginginig ng katawan sa ilalim ng basang-basang duster. Nang marating nila ang tapat ng kanilang maliit na dampa, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanila, kundi ang matatalas na salita ni Aling Pising. Nakatayo ang babae sa ilalim ng kanyang payong. Ang muka ay puno ng pagmamataas habang nakapamewang sa harap ng kanilang pinto. O narito na pala ang mag-inang ambisyoso. Ang bulyaw ni Aling Pising na boses palaka. Ano, Marites? Balita ko ay kinaladkad kayo palabas ng ospital? Sinasabi ko na nga ba, hindi bagay sa anak mo ang humawak ng stethoscope. Ang dumi-dumi ng mga kuko, tapos gustong maging doktor. Nakakatawa. Pising, parang awa mo na. Huwag ngayon. Mahinang pakiusap ni Marites. Ang boses ay halos lamunin ng tunog ng ulan sa bubungang lata. Anong huwag ngayon? Magbayad ka ng utang mo. Akala mo ba hindi ko alam na ibinili mo ng mamahaling libro ang anak mo imbes na ibayad sa akin? Iyan ang napapala ninyo sa pagmamarunong. Ngayon, wala na kayong scholarship, wala na ring trabaho. Paano na ang utang mo sa akin? Ang bawat salita ni Aling Pising ay tila mga hampas ng latigo na lalong nagpapayukod kay Marites sa harap ng kanyang anak. Pumasok ang mag-ina sa loob ng bahay na tumutulo ang bubong. Sa loob ng munting silid, iniwan ni Marites si Calix upang kumuha ng tuyong damit. Ngunit sa halip na magbihis, muling lumabas si Marites sa gitna ng dilim. Hindi niya kayang makita ang anak na nawawalan ng kinabukasan. Bumalik siya sa ospital, sa opisina ni Colonel Ibarra, umaasang may natitira pang katiting na awa sa puso ng opisyal. Sa loob ng opisina, ang amoy ng mamahaling tabako at aircon ay tila sumasakal kay Marites. Nakaupo si Ibarra sa kanyang malaking silya, tinitingnan ang babaeng basang-basa at nakaluhod sa kanyang harap. Colonel, pakiusap po. Bawiin ninyo ang utos ninyo. Pagmamakaawa ni Marites
Ang kanyang mga palad ay nakadaop. Kahit ako na lang ang parusahan ninyo, huwag lang ang scholarship ni Calix. Siya lang po ang pag-asa ko. Tumayo si Ibarra at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang boses ay naging kalmado, ngunit mas nakakatakot ang talim nito. Marites, hindi mo ba naintindihan? Ikaw ang sumira sa anak mo. Binigyan mo siya ng maling pag-asa. Pinaniwala mo ang isang batang galing sa putik na maaari siyang lumipad kasama ng mga agila. Iyan ang pagkakamali niyo nating mga mahihirap. Masyadong ambisyoso. Hindi po ambisyon ang kagustuhang tumulong, Colonel. Giit ni Marites sa gitna ng hikbi. Kasalanan mo kung bakit siya nasasaktan ngayon. Pagpapatuloy ni Ibarra, ang bawat salita ay sadyang idinisenyo upang itanim ang guilt sa puso ng ina. Kung pinalaki mo siyang alam ang kanyang lugar, hindi siya gagawa ng kapangahasan. Huwag mong isisi sa akin ang pagkadurog ng pangarap niya. Isisi mo sa sarili mo dahil hindi mo siya tinuruang maging kontento sa pagiging basurero. Lumabas si Marites sa opisina na tila isang lantang gulay. Ang mga salita ni Ibarra ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na siya ang dahilan ng paghihirap ng kanyang anak. Habang wala ang ina, sa loob ng kanilang madilim na dampa, nakaupo si Calix sa sahig. Sa kanyang harapan ay ang kanyang tanging laruan, isang stethoscope na gawa sa lumang medyas at alambre. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang alambreng baliko, sinusubukang ayusin ito kahit alam niyang hindi na ito gagana. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumapatak, hindi humihingi ng pansin, ngunit ang bawat hikbi ay nagpapakita ng isang mundong gumuho. Pinilit niyang ilagay ang dulo ng stethoscope sa kanyang sariling dibdib, ngunit ang tanging narinig niya ay ang sariling pusong nagdurusa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tunog ng ulan ay biglang nalamangan ng isang malalim na ugong. Isang makina ng sasakyan ang huminto mismo sa tapat ng kanilang bakuran. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay tumagos sa mga siwang ng kanilang dingding na kawayan, nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga multo sa loob ng bahay. Napatayo si Calix. Ang stethoscope ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang pagdating ng sasakyang yon, sa gitna ng madaling araw, ay hindi nagdadala ng magandang balita. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay tila dalawang matalim na espadang humihiwa sa kadiliman ng silid ni Calix. Nanindig ang balahibo ng bata, ang kanyang maliit na katawan ay tila naging rebulto sa takot. Iniisip na marahil ay bumalik ang mga gwardya ni Ibarra upang tuluyan silang itapon sa bilangguan. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan, hindi ang marahas na yabag ng mga boots ang narinig, kundi ang banayad na tunog ng mga hakbang sa basang damuhan. Isang pamilyar na bulto ang aninag sa dilim. Si Dr. Ina Castañeda, suot ang isang simpleng jacket at may bit-bit na basket, ay nagmamadaling pumasok sa kanilang munting bakuran. Ang kanyang mukha, na laging nagpapakita ng kapanatagan sa loob ng ospital, ay bakas ngayon ang matinding pag-aalala at puyat. Calix, Marites, ang mahinang tawag ni Ina habang dahan-dahang tinutulak ang pinto ng dampa. Agad na sumalubong si Calix. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Mabilis na inilapag ni Waina ang basket sa lamesang kawayan. Naglalaman ito ng mga dilata, bigas, at ilang bote ng gamot. Lumapit ang doktora kay Marites na nakahiga sa papag. Nanginginig pa rin sa lagnat. Sa isang napakailap at napakataong sandali, hinawakan ni Waina ang mainit na noo ng ina ni Calix, isang haplos na puno ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ng mag-ina mula sa mga taong may mataas na katayuan sa buhay. Inumin mo ito, Marites. Kailangan mong lumakas para sa anak mo, bulong ni Yaina habang inaabot ang isang tableta. Matapos masigurong nakainom ng gamot ang ina, dahan-dahang hinila ni Yaina si Calix sa isang sulok ng silid, malayo sa pandinig ni Marites. Ang kanyang boses
ay naging kasing hina ng isang bulong, ngunit ang bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin na ipinapasa niya sa bata. Calix, kailangan mong pakinggan ang sasabihin ko. Buhay si Aaron. Ang iyong ginawa, gumana ito. Tumitibok ang puso niya. Panimula ni Wina na nagdulot ng isang panandaliang liwanag sa mga mata ni Calix. Ngunit agad itong napalitan ng dilim nang magpatuloy ang doktora. Pero hindi siya ligtas. May nakita akong nurse na hindi ko kilala. Sinubukan niyang palitan ang swero ni Aaron ng isang gamot na hindi naman kailangan. May nagtatangka sa buhay niya, Calix. At natatakot ako na kapag inilipat nila siya bukas sa ibang pasilidad, hindi na siya makakarating ng buhay. Ang maliit na kamay ni Calix ay napakuyom sa kanyang laylayan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa takot para sa sarili, kundi para sa taong pinaglaban niya ang buhay. Bakit po nila gustong saktan si Kuya Aaron? Dahil may alam siya, Calix, isang bagay na ayaw ni Ibarra na lumabas. Tugon ni Yina, kailangan ko ang tulong mo. Alam mo ang bawat sulok ng ospital na yon dahil sa paglilinis mo. Alam mo ang mga lagusan na hindi binabantayan. Sa kabila ng trauma ng sampal at pang-aapi na naranasan niya kanina lamang, isang kakaibang determinasyon ang gumising sa puso ni Calix. Ang kanyang murang isipan ay tila naging kasing talas ng isang scalpel. Hindi niya hahayaang mamatay ang milagrong sinimulan niya. Sa gitna ng gabi, iniwan ni Calix ang natutulog na ina sa ilalim ng pangangalaga ni Yina at bumalik siya sa lugar na naging saksi ng kanyang pinakamasakit na pagkatalo. Gamit ang kanyang liit, dumaan si Calix sa lagusan ng mga maruruming labada at sa mga ventilation shaft na madalas niyang linisin noon. Ang amoy ng Lysol at chlorine ay tila sumasakal sa kanya. Bawat sulok ng ospital ay nagpapaalala sa kanya ng kalupitan ni Ibarra. Ngunit nagpatuloy siya hanggang sa marating niya ang basement, ang daan patungo sa ICU. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng mga generator. Ngunit habang gumagapang si Calix sa madilim na pasilyo malapit sa morgue, isang biglang pagtama ng liwanag mula sa isang flashlight ang nagpasinghap sa kanya. Isang matangkad na gwardiya ang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Ang anino ni Calix ay mabilis na gumuhit sa pader, isang maliit at nangangatog na bulto sa gitna ng dambuhalang ospital. Sino yan? Ang sigaw ng gwardiya, habang mabilis na ibinaling ang liwanag sa sulok kung saan nakatago ang bata. Napahinto ang paghinga ni Calix. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader ng morgue. Ang pintong bakal sa likod niya ay tila nag-aanyaya sa isang madilim na pagtataguan. Isang maling galaw at hindi lamang siya ang mapapahamak, kundi pati na rin ang huling pag-asa ni Aaron na mabuhaway. Mabilis na pinihit ni Calix ang doorknob ng morgue at pumasok sa loob bago pa man siya maabutan ng liwanag ng flashlight. Ang hangin sa loob ay kasing lamig ng yelo, may kasamang amoy ng pormalina at kamatayan na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Pinigil niya ang kanyang paghinga, ang kanyang likod ay idiniin sa malamig na bakal ng pinto habang naririnig ang mabibigat na yabag ng gwardiya na huminto sa labas. Lumipas ang ilang sandali na tila walang katapusan hanggang sa unti-unting humina ang mga hakbang at muling naghari ang nakatutulig na katahimikan sa basement. Habang nasa loob ng ospital, sa itaas na palapag, isang mas matinding bagyo ang namumuo sa loob ng opisina ni Colonel Ibarra. Nakatayo si Doktor. Sa harap ng malawak na desk. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa panginginig. Ang liwanag ng desk lamp ay nagbibigay ng matatalas na anino sa mukha ni Ibarra. Nakasalukuyang nagbabasa ng isang report na tila walang pakialam sa presensya ng doktora. Colonel, kailangan nating pag-usapan ang kondisyon ni Sergeant Aaron. Ang panimula ni Wina, ang kanyang boses ay pilit na pinapatatag sa kabila ng kaba. Nagpapakita siya ng mga senyales ng paggaling. Hindi makatarungan na ilipat siya sa ibang pasilidad nang wala man lang abiso sa medical team
na nakakakilala sa kaso niya. Dahan-dahang ibinaba ni Ibarra ang hawak na papel. Tumingala siya at tinitigan si Ina ng may mapait na ngiti. Doktora Castañeda, kailan ka pa naging eksperto sa mga desisyong administratibo ng ospital na ito? Ang paglilipat kay Aaron ay utos mula sa itaas para sa kanyang sariling kaligtasan at rehabilitasyon. Kaligtasan o para itago ang katotohanan? Ang matapang na sagot ni Aina. Nakita ko ang hindi awtorisadong gamot sa silid niya kanina. May nagtatangkang pumatay sa kanya, Colonel. At bilang head ng ospital na ito, pananagutan mo ang buhay niya. Isang marahas na tunog ng paghampas ng kamay sa mesa ang bumasag sa hangin. Tumayo si Ibarra. Ang kanyang tindig ay tila isang dambuhala na gustong lamunin ng doktora. Lumapit siya kay Yina hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga mukha. Masyado kang emosyonal, doktora. Iyan ang ikamamatay ng karir mo. Ang mahina, ngunit mapanganib na bulong ni Ibarra. Ang iyong tungkulin ay sumunod, hindi mag-imbestiga. Huwag mong kalimutan na isang pirma ko lang, maaari kitang tanggalan ng lisensya. Gusto mo bang matulad sa batang basurero na yon? Gusto mo rin bang mamulubi sa kalsada? Sa kabilang bahagi ng gusali, sa isang maliit na ventilation shaft malapit sa opisina, nakarinig si Calix ng mga pamilyar na boses. Ang kanyang puso ay tumibok. Nang mabilis nang makilala ang boses ni Ibarra, nakasilip siya mula sa maliit na puwang at nakita ang takot sa mga mata ni Dr. Ina. Ramdam ni Calix ang panliliit ng kanyang sarili. Ang galit na nais niyang isigaw, ngunit kailangang itago. Nang matapos ang komprontasyon, lumabas si Ina ng opisina na nakayuko. Sa sandaling iyon, dahan-dahang inayos ng doktora ang kanyang salamin. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang golden moment na ito ay nagpakita ng kanyang kahinaan, ng kanyang pagkataong pilit na binabasag ng kapangyarihan ni Ibarra. Ngunit ang kinang ng kanyang mga mata ay nagpahiwatig na hindi pa siya tapos lumaban. Nanatiling nakatago si Calix hanggang sa makita niya ang isang tauhan ni Ibarra na may dalang isang itim na plastic bag. Mabilis na sumunod ang bata sa basement, kung saan itinapon ng lalaki ang bag sa basurahan, malapit sa incinerator bago ito umalis. Dahan-dahang lumapit si Calix at binuksan ang bag. Ang amoy ng dugo at bakal ay agad na sumalubong sa kanyang ilong. Sa loob niyon, nakita niya ang unipormeng militar ni Aaron, punit-punit, puno ng tuyong dugo, at may mga butas na tila hindi mula sa isang simpleng engkwentro. Habang sinusuri niya ang tela, isang matigas na bagay ang sumagi sa kanyang mga daliri sa loob ng kwelyo. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, narinig ni Calix ang tunog ng isang susing pinihit sa malapit. Ang pinto ng incinerator room ay dahan-dahang bumubukas at ang anino ng isang tao ay unti-unting lumalaki sa pader ng basement. Mabilis na hinablot ni Calix ang itim na plastik mula sa basurahan at mabilis na nagtago sa likod ng isang dambuhalang tangke ng tubig. Pigil ang kanyang paghinga habang pinapanood ang isang janitor na pumasok, dinala ang ibang mga basura patungo sa nagniningas na incinerator at muling lumabas nang hindi napapansin ang nawawalang bag. Sa gitna ng init at ingay ng makina, nanginginig ang mga kamay ni Calix habang kinakapa ang tahi sa kwelyo ng uniforme ni Aaron. Doon, sa pagitan ng makapal na tela, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Gamit ang isang maliit na pirasong bakal, dahan-dahan niyang nirasras ang tahi hanggang sa lumabas ang isang maliit na memory card. Ito na siguro ang dahilan kung bakit nasa panganib ang buhay ni Aaron. Itinago niya ang card sa loob ng kanyang gulanit na sapatos at mabilis na tumakas sa lagusan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang paglalakad pauwi sa gitna ng kadiliman ng basilan ay isang kalbaryo. Ang kalsada ay balot ng makapal na putik na tila humihigop sa kanyang bawat hakbang.
Sa bawat kaluskos ng dahon, sa bawat malalim na ungol ng mga asong gala sa paligid, tumitigil ang tibok ng puso ni Calix. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang tigas ng memory card sa kanyang paanan, bumabalik ang kanyang lakas. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Malapit na siya sa kanilang dampa nang biglang humarang ang anino ni Aling Pising. Ang babae ay nakatayo sa tapat ng kanyang sari-sari store. May hawak na lampara at tila kanina pa naghihintay ng biktima ng kanyang tsismis. Hala, saan ka galing? Bata ka. Madaling araw na ang bulyaw ni Aling Pising, ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang hitsura ni Calix. Bakit ka puno ng putik? Magnanakaw ka ba? O baka naman sinusundan mo ang yapak ng itay mong pumatay ng tao? Hindi sumagot si Calix. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Iniwasan ang mapanuring tingin ng kapitbahay at mabilis na pumasok sa kanilang pinto. Narinig pa niya ang mapait na tawa ni Aling Pising sa labas na nagsasabing hindi ito titigil hanggang sa mabulok ang kanilang pangalan sa buong baryo. Sa loob ng dampa, ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na gasera sa harap ng kanilang lumang altar. Si Nanay Marites ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay bakas pa rin ng pait ng lagnat. Dahan-dahang lumapit si Calix sa altar, kung saan naroon ang kupas na litrato ng kanyang ama na nakaunipormeng militar. Lumuhod ang bata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang nakatitig sa mukha ng amang hindi na niya mayakap. Tay, tulungan niyo po ako. Ang pabulong na dalangin ni Calix. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Gusto ko lang pong itama ang lahat. Ayoko na pong makitang umiiyak si nanay. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa litrato ng ama ay ang golden moment na nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Ang tapang ng isang anak na handang lumaban para sa dangal ng pamilya. Kinuha ni Calix ang isang lumang cellphone na iniwan ng kanyang ama, na luma na, ngunit gumagana pa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahan niyang isinaksak ang memory card sa maliit na slot nito. Narinig ang mahinang tunog ng pag-detect ng device sa card at lumitaw ang listahan ng mga files sa maliit at madilim na screen. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang unang file na tumambad sa kanyang paningin ay isang folder na may petsa ng araw kung kailan binaril si Eron. At sa loob ng folder na yon, isang video file ang may pangalang hindi niya inaasahan. Ibarra_transaction.mp4. Nanlamig ang buong katawan ni Calix. Ang lihim na ito ay mas malaki pa sa kanyang inakala. At ang pangalang nakaukit sa screen ay ang parehong pangalan ng taong sumampal sa kanya at nagpahiya sa kanyang ina. Nego. Tila bumalik ang gunita ng nakaraan sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang anino ng sulo ay sumasayaw sa pader ng dampa. Sa isipan ni Calix, muling nabuhay ang mga kwentong madalas ibulong sa kanya ni Nanay Marites tungkol sa kanyang ama, si Samuel Sarmiento. 10 taon na ang nakalilipas sa masukal na kagubatan ng Basilan. Dinala ni Samuel ang sugatang katawan ni Leandro Ibarra sa kanyang likuran. Sa gitna ng ulan ng bala at pagsabog, hindi iniwan ni Samuel ang kanyang opisyal. "Ligtas ka na, sir," ang huling mga salitang narinig ni Ibarra bago malagutan ng hininga ang ama ni Calix dahil sa isang ligaw na bala na dapat ay para sa kanya. Ang buhay ni Ibarra ay utang niya sa dugo ng isang Sarmiento. Ngunit sa kasalukuyan, nakatayo si Colonel Leandro Ibarra sa harap ng puntod ni Samuel sa sementeryo ng bayan. Walang bulaklak ang kanyang dala at walang dasal na namumutawi sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at puot. Para sa kanya, ang bawat pasasalamat ng mga tao kay Samuel ay isang paalala ng kanyang sariling kahinaan. Sa bawat pagtingin niya sa mukha ni Calix, nakikita niya ang anino ng taong pinagkakautangan niya ng buhay, isang utang na loob na tila isang tanikala sa kanyang leeg. "Hindi ko hahayaang maging bayani ang anak mo, Samuel.
Ang mahinang bulong ni Ibarra sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng sumpa. Tatapusin ko ang inyong lahi bago pa man kayo maging mantsa sa aking pangalan. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabadyang sikat ng araw, makikita si Marites sa tabing ilog. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na at puno ng sugat dahil sa matapang na sabon at walang tigil na pagkusot ng mga makakapal na pantalon. Ang bawat kuskus niya sa tela ay tila isang pakikibaka para sa susunod nilang kakainin. Ang hapdi ng kanyang mga sugat ay hindi na niya pinapansin dahil mas masakit ang katotohanang wala na siyang maibigay na sapat na nutrisyon para kay Calix. Lumapit si Aling Pising. Ang kanyang nangiti ay tila isang lason na binalot sa asukal. Marites, balita ko ay wala na kayong pambili ng bigas. Sayang naman ang galing ng anak mo. Nagugutom lang. Magtatrabaho ako, Pising. Hindi ko pababayaan ang anak ko. Ang mahinang sagot ni Marites habang patuloy sa paglalaba. Alam mo, may kakilala ako sa kabayanan. Pagpapatuloy ni Pising, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanuksong bulong. Naghahanap sila ng mga babaeng handang gumawa ng kahit anong trabaho sa gabi. Malaki ang bayad, Marites. Hindi mo na kailangang magbilad sa araw. Isipin mo ang anak mo. Huminto si Marites. Tumingin siya kay Pising ng may halong pandidiri at pighati. Mahirap kami, Pising, pero hindi kami marumi. Nang hapong iyon, pag-uwi ni Marites, agad siyang sinalubong ni Calix. Nakita ng bata ang panginginig ng mga kamay ng ina habang sinusubukan nitong magbukas ng isang lata ng sardinas. Kinuha ni Calix ang isang maliit na bote ng lana ng niyog. Pinaupo niya ang ina sa papag at dahan-dahang kinuha ang mga sugat-sugat nitong palad. Nay, pahinga ka muna, ang malambing na sabi ni Calix. Gamit ang kanyang maliliit na daliri, hinahaplos niya ang bawat sugat sa palad ng ina. Ang langis ay dahan-dahang nagpapagaling sa hapdi ng balat. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng dalisay na pagmamahal sa gitna ng kahirapan. Ang pag-aalaga ng isang anak na nagpapakitang siya ang tunay na manggagamot sa buhay ng kanyang ina. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay biglang nabasag ng isang lalaking nakaunipormeng pang-opisina ang huminto sa kanilang pinto. May hawak itong puting sobre at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Kayo ba si Marites Sarmiento? Ang tanong ng lalaki. Nang tumango ang ina, iniabot nito ang sobre. Sa buwena mula sa korte, idinedemanda kayo ni Colonel Leandro Ibarra ng pagnanakaw ng mga gamot at kagamitang medikal mula sa ospital. Nanigas ang buong katawan ni Marites. Ang sulat ay hindi lamang isang pirasong papel. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa kanilang dangal. Si Ibarra, ang taong iniligtas ng kanyang asawa, ay ngayon ang taong gustong mabulok sila sa kulungan. Ang bawat yabag sa loob ng maliit na bulwagan ng korte sa Basilan ay tila tunog ng hatol na nagpapayanig sa puso ni Marites. Ang hangin ay tuyot at puno ng alikabok. Lalong nagpapakitid sa dibdib ng mag-ina habang nakaupo sila sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy. Sa paligid, ang mga bulungan ng mga tao ay tila mga bubuyog na may dalang lason, mga mapanuring mata na nakatingin sa kanilang gulanit na kasuotan. Tila ba ang kahirapan ay isang sapat ng ebidensya ng pagiging kriminal? Wala silang pambayad sa abogado. Paano lalaban yan? Ang rinig ni Calix na bulong mula sa likuran na sinundan ng isang mapait na hagikhik. Ang bata ay napayuko, hinigpitan ng hawak sa kamay ng kanyang ina na basang-basa na ng malamig na pawis. Sa kabilang panig, nakaupo ng tuwid ang abogado ni Colonel Ibarra, isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong. May hawak na gintong pluma at may mukhang puno ng pagmamataas. Nang tumayo ito upang simulan ang pagbasa ng sakdal, ang bawat salita nito ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Marites.
Ang nasasakdal ay hindi lamang nagnakaw ng gamot. Ang mariing deklara ng abogado, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ginamit niya ang kanyang anak upang pasukin ang mga limitadong pasilidad ng ospital. Ninakawan nila ang militar, ang mga taong nagtatanggol sa atin. Ito ay hindi lamang simpleng pagnanakaw. Ito ay pagtataksil sa tiwala ng gobyerno. Ramdam ni Marites ang pagguho ng kanyang mundo. Wala siyang masabi, wala siyang pambato. Ang kanyang dila ay tila na paralisa ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man makapagsalita ang huwes, ang malaking pinto sa likuran ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mata ay lumingon. Isang babae ang pumasok. Suot ang isang simpleng itim na blazer. Maayos ang pagkakatali ng buhok at may dalang isang lumang leather na bag. Hindi siya mabilis maglakad, ngunit sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay nagbibigay ng isang kakaibang awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Attorney Sabel Roque, para sa nasasakdal, ang maikli ngunit matigas na pakilala ng babae habang tumatayo siya sa tabi ni Marites. Napalingon si Marites. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. "Sino po kayo?" ang pabulong niyang tanong. Isang maliit na ngiti lamang ang isinagot ni Sabel, isang nangiting nagsasabing hindi sila nag-iisa. Sa loob ng susunod na 30 minuto, ang korte ay naging saksi sa talas ng isip ni Sabel. Binuwag niya ang bawat argumento ng abogado ni Ibarra. Nasaan ang mga CCTV footage? Nasaan ang listahan ng mga nawawalang gamot na may pirmadong inventory? Ang lahat ng ito ay base lamang sa salita ng isang opisyal na may personal na galit sa pamilyang ito. Ang matapang na hirit ni Sabel na nagpatahimik sa kabilang kampo. Matapos ang pansamantalang pagpapaliban ng kaso, dinala ni Sabel ang mag-ina pauwi. Nang marating nila ang dampa sa Basilan, hindi nag-atubili si Sabel na pumasok at maupo sa isang maliit na bangkito na kawayan. Hindi siya nagreklamo sa init o sa amoy ng tuyong labada sa paligid. Dali-daling nagsalang ng tubig si Marites. Sa kabila ng katotohanang wala na silang sapat na bigas para sa hapunan, kinuha niya ang huling sachet ng kape at ang natitirang piraso ng tuyong tinapay na nakatabi para sana kay Calix. "Pasensya na po kayo, attorney. Ito lang po ang maibibigay namin." Ang mahiyain na sabi ni Marites habang inilalapag ang tasa ng kape at ang tinapay sa harap ng abogada. Ito ang kanilang golden moment, ang pagbibigay ng huling merienda sa gitna ng sariling pagkagutom, isang patunay na ang karangalan at kabutihan ng puso ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa. Uminom si Sabel ng kape at kumuha ng maliit na piraso ng tinapay. Tila ba ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya? Pagkatapos ay lumingon siya kay Calix na kanina pa nakatitig sa kanya ng may halong paghanga. "Matalino kang bata, Calix. Alam mo ba kung bakit kita tinutulungan?" "Dahil po ba naawa kayo sa amin?" ang mahinang tanong ng bata. "Hindi," ang mabilis na sagot ni Sabel. Ang kanyang boses ay naging seryoso. "Tinutulungan kita dahil kailangan ng bansang ito ng mga taong may prinsipyo at nakikita ko sa mga mata mo na hindi ka susuko." Binuksan ni Sabel ang kanyang bag at naglabas ng ilang dokumentong nakuha niya mula sa kanyang sariling imbestigasyon. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa mga papel bago siya tumingin ng diretso sa mag-ina. "Marites, Calix, hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng gamot." Ang pabulong na revelasyon ni Sabel, ang kanyang tinig ay puno ng bigat. "Ang kasong isinampa ni Ibarra ay isang paraan para busalan kayo. Nakahanap ako ng mga butas sa kontrata ng pagbili ng mga armas ng militar sa rehiyong ito. Ang pagnanakaw na ibinibintang sa inyo ay isang tabing lamang para sa isang malaking sabwatan na kinasasangkutan ng napakataas na opisyal." Nanlamig ang buong katawan ni Calix. Naalala niya ang memory card
na nakatago sa loob ng kanyang sapatos. Ang panganib na kinakaharap nila ay hindi lamang ang kulungan. Ito ay ang pagbangga sa isang dambuhalang sistemang handang pumatay upang manatiling nakatago ang lihim. Ang kadiliman ng gabi sa Basilan ay binalot ng isang malapot at itim na usok na tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa maliit na dampani na calyx. Ang amoy ng nasusunog na tela at sabon ay humalo sa malalamig na simoy ng hangin, isang amoy na nagdala ng mensahe ng kamatayan para sa tanging hanapbuhay ni Marites. Ang mga labada na maayos na nakasampay, ang mga uniforme, kumot at pantalon na pinagpuyatan niyang kusutin hanggang sa mamula ang kanyang mga palad ay nilalamon na ngayon ng marahas na apoy. Ang mga labada, ang mga damit ng mga kliyente ko, ang pasigaw na tangis ni Marites habang sinusubukang apulahin ang apoy gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Ang bawat hapos niya sa nagbabagang tela ay nag-iiwan ng paltos sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso dahil ang bawat piraso ng damit na nagiging abo ay katumbas ng perang pambayad sana sa abogado at pangkain ni Calix. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nakatayo si Aling Pising sa madilim na sulok. Ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. Oh, ayan na ang sinasabi ko. Karma na yan sa pagmamatigas ninyo. Ang panunuya niya habang nakapamewang at pinapanood ang pagguho ng mundo ng kanyang kapitbahay. Akala niyo ba ay makakatakas kayo sa batas? Masunog man ang lahat, hinding-hindi niyo mababayaran ang kahihiyang dinala niyo rito. Sa loob ng usok, nagsimulang makaramdam si Calix ng matinding paninikip ng dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang libu-libong tinik na bumabaon sa kanyang baga. Ang hika na matagal nang hindi umaatake ay muling gumising dahil sa kapal ng abo. Napasandalang bata sa dingding na kawayan, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang leeg habang pilit na humihigop ng hangin. Ngunit walang gamot. Walang inhaler. Ang bawat singhap niya ay naglalabas lamang ng mahinang huni ng hirap, isang tunog ng pakikibaka para sa buhay. Hindi na nakayanan ni Marites na makitang naghihingalo ang anak. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tumakbo siya patungo sa ospital ng militar. Ang kanyang mga paa ay sugatan mula sa mga nagbabagang uling. Narating niya ang opisina ni Ibarra, basang-basa ng pawis at abo. Ang kanyang buong pagkatao ay tila durog na. Colonel, pakiusap. Ang anak ko. Hindi siya makahinga. Ang pagsusumamo ni Marites habang bumabagsak sa paanan ni Ibarra. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Kahit ipakulong niyo ako, huwag niyo lang hayaang mamatay ang anak ko. Dahan-dahang ibinaba ni Ibarra ang kanyang tasa ng kape. Tumayo siya at tumingin sa nakaluhod na ina. Nang walang babala, idiniin ni Ibarra ang dulo ng kanyang makintab na sapatos sa kamay ni Marites na nakatukod sa sahig. Ramdam ni Marites ang pagtunog ng kanyang mga buto sa ilalim ng bigat ng opisyal. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang buong katawan, ngunit hindi siya kumibo. Diyan ka nababagay, Marites. Sa paanan ko. Ang malamig na sabi ni Ibarra. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Ang isang tulad mo ay walang karapatang humingi ng tulong. Ang trahedyang nararanasan mo ngayon ay bunga ng pagiging matigas ang ulo ninyo. Kung ibinigay niyo lang ang memory card, hindi sana nagiging abo ang buhay niyo. Umuwi ka at panoorin mong mamatay ang anak mo dahil iyan ang nararapat sa mga taong hindi alam ang kanilang lugar. Bumalik si Marites sa kanilang dampa na wasak ang puso. Ang apoy ay naapula na, ngunit ang lahat ng kanilang pag-aari ay naging itim na abo. Natagpuan niya si Calix na nakahiga sa gitna ng mga sunog na labada. Ang kanyang hininga ay mababaw na at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Dahan-dahang lumapit si Marites at naupo sa tabi ng anak.
Hinila ni Calix ang kanyang sarili at niyakap ang baywang ng ina sa gitna ng mga abo. Ito ang kanilang golden moment. Dalawang kaluluwang tila itinapon na ng mundo. Magkayakap sa gitna ng pagkatalo, ang uling sa kanilang balat ay hindi mapapantayan ng itim ng hinaharap. Sa sandaling iyon, walang salita. Tanging ang tahimik na pagtangis lamang ng dalawang pusong hindi na alam kung paano muling babangon. Sa gitna ng kanilang pighati, ang lumang cellphone sa bulsa ni Calix ay biglang naglabas ng liwanag. Isang tawag mula kay Dr. Ina ang pumasok. Nang sagutin ito ni Calix, nang may nanginginig na tinig, ang boses ni Ina sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagmamadali. Calix, makinig ka! Nagising na si Sergeant Ron. Nasa recovery room siya ngayon. Ang balita ng doktora. Napahinto ang pagtibok ng puso ni Calix sa tuwa, ngunit agad itong napalitan ng panibagong kaba nang marinig ang kasunod na sinabi ni Wina. Pero Calix, may problema. Nagising siya, pero hindi siya makapagsalita. Napinsala ang kanyang vocal cords at ang masama, ililipat siya ni Ibarra sa isang sikretong kampo sa loob ng 1 oras. Kapag nakaalis siya rito, wala na tayong sapat na saksi para itumba ang kaso ni Ibarra. Nanlamig ang buong katawan ni Calix. Ang kaisa-isang tao na makakapagligtas sa kanila ay gising na, ngunit ito ay piping saksi na malapit ng itago sa dilim habang buhay. Sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib at ang bawat hiningang tila dumadaan sa isang makipot na butas, pilit na tumayo si Calix mula sa gitna ng mga abo. Alam niya na ang oras ay hindi na nila kaibigan. Sa tulong ni Dr. Aina, muling naipasok ang bata sa loob ng ospital. Suot ang isang malaking surgical mask at isang puting laboratory gown na pilit na itinatago ang kanyang maliit na bulto. Ang bawat hakbang niya sa malinis na pasilyo ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan, habang ang mga gwardiya ni Ibarra ay nagpapatrolya sa bawat kanto. Nang marating nila ang silid ni Sergeant Iron, ang hangin ay naging mabigat sa tunog ng mga makinang nagbibigay ng buhay sa pasyente. Nakahiga ang sundalo, ang kanyang mga mata ay dilat ngunit puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Nang makita niya si Calix, may isang kislap ng pagkilala ang dumaan sa kanyang paningin. Ngunit agad itong napalitan ng pighati nang subukan niyang bumuka ang bibig at tanging isang mahinang hangin lamang ang lumabas. Kuya Aaron, huwag niyo na pong pilitin, ang pabulong na sabi ni Calix habang dahan-dahang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng sundalo. Narito po ako para ituloy ang laban natin. Gamit ang kanyang katalinuhan, kinuha ni Calix ang isang maliit na board at marker. Ngunit bago pa man makasulat ang sundalo, napansin ni Calix ang isang kakaibang reaksyon sa mga mata ni Aaron nang banggitin niya ang memory card. Hindi ito simpleng takot. Ito ay babala. Gamit ang simpleng pressure sa mga daliri, isang pisil para sa oo at 2 para sa hindi, nagsimulang magtanong si Calix. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, nakumpirma ni Calix na ang memory card ay hindi lamang naglalaman ng video, kundi may mga koordinasyon din kung nasaan ang mga armas na itinago ni Ibarra. Sa gitna ng kanilang usapan, isang luha ang dahan-dahang gumulong mula sa sulok ng mata ni Aaron at pumatak sa maliit na kamay ni Calix. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali kung saan ang isang matikas na mandirigma ay yumuyuko sa harap ng kadalisayan ng puso ng isang bata. Ang pasasalamat ni Aaron ay hindi na dumaan sa boses, kundi sa init ng luhang iyon na tila nagbibigay ng basbas sa misyon ni Calix. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng marinig ang tunog ng pagpihit ng pinto. Mabilis na gumapang si Calix sa ilalim ng kama ni Aaron. Saktong pagpasok ng isang tauhan ni Ibarra na may dalang mga dokumento para sa paglilipat ng pasyente. Nakita ni Calix mula sa kanyang pinagtataguan ang mga boots ng lalaki na pabalik-balik sa tabi ng kama. Ang kanyang puso ay tumitibok ng marahas,
Bawat singhap niya ay tila isang huling hiling na huwag siyang ubusin ng hika sa maling sandali. Isang nurse ang pumasok. Ang parehong nurse na dati ay nanlalait kay Calix. Nakita niya ang anino ng bata sa ilalim ng kama, ngunit sa halip na sumigaw, tinitigan niya si Aaron at pagkatapos ay tumingin sa labas. "Sir, kailangan muna nating i-check ang vital signs bago ang transfer," ang sabi ng nurse, sadyang humaharang sa paningin ng tauhan ni Ibarra upang bigyan ng pagkakataon si Calix na gumapang patungo sa likod ng kurtina. Ang dating mapangaping nurse ay naging kakampi dahil sa saksing galing at tapang na ipinakita ng bata. Nang makalabas ng silid sa tulong ng nurse, mabilis na tinahak ni Calix ang daan patungo sa exit. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nakalimutan niyang tumingin sa itaas. Sa isang madilim na sulok ng kisame, ang maliit na pulang ilaw ng isang security camera ay nakatutok sa kanya. Ang lens nito ay tila isang matalim na mata na nagniningning sa dilim. Habang naglalakad si Calix papalayo sa ospital, may isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan mula sa huling senyas ni Aaron. Itinuro ni Aaron ang kanyang dibdib at pagkatapos ay gumawa ng hugis ng isang baril gamit ang mga daliri, ngunit umiling ito. Isang misteryo ang naiwan. Kung ang memory card ay ebidensya ng korupsyon, nasaan ang tunog ng hustisya na magpapatunay na hindi si Aaron ang unang nagpaputok? Nasaan ang orihinal na baril na ginamit ni Ibarra sa gabing iyon? Sa loob ng control room, nakaupo si Ibarra habang pinapanood ang replay ng CCTV. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinititigan ang mukha ni Calix sa screen. "Nahanap din kita, maliit na daga," ang kanyang pabulong na sumpa. Ang kalsada patungo sa kanilang tahanan ay tila isang mahabang bitag na binalot ng makapal na gabi. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na buwan na pilit sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Habang naglalakad ang mag-ina, ramdam ni Calix ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso. Tila ba may masamang babala ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa paligid. Biglang nabulabog ang katahimikan ng ang dalawang malakas na sinag ng liwanag mula sa isang sasakyan ay tumama sa kanilang likuran. Ang ugong ng makina ay dahan-dahang lumapit hanggang sa huminto ang isang itim na van. Sa mismong tapat nila, hinaharangan ang kanilang daraanan. Bumukas ang pinto at lumabas si Colonel Leandro Ibarra. Suot ang kanyang unipormeng tila simbolo ng bakal at walang pusong kapangyarihan. "Masyado kang malikot, bata." Ang simula ni Ibarra, ang kanyang boses ay malamig at puno ng panunuya. "Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang pagpasok mo sa aking teritoryo? You think you're a hero, but in reality, you're just a nuisance." Hinila ni Marites si Calix sa kanyang likuran. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tapang. "Huwag mong saktan ang anak ko. Tapos na kami sa inyo, Colonel. Ano pa ang gusto niyo sa amin?" Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Ibarra habang dahan-dahang humakbang palapit. "Gusto ko lang bawiin ang pag-aari ko. Ang memory card, Calix, ibigay mo sa akin. At baka pag-isipan ko, panghayaan kayong mabuhay sa putikan ninyo." Sa halip na matakot, humakbang si Calix palabas mula sa likod ng kanyang ina. Tumingala siya kay Ibarra nang walang kurap. Ang kanyang murang mukha ay nabahira ng uling mula sa sunog, ngunit ang kanyang paninindigan ay kasing tibay ng bato. "Alam ko na ang laman noon, Colonel." Ang matapang na sagot ni Calix, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. "Alam ko ang tungkol sa mga armas, at alam ko rin ang ginawa niyo sa itay ko. 10 taon na ang nakalilipas. Hindi niyo siya iniligtas. Hinayaan niyo siyang mamatay para makuha niyo ang kredito sa operasyong yon." Nanlisik ang mga mata ni Ibarra. Ang katotohanang matagal niyang ibinaon sa limot ay binuhay ng isang 12 taong gulang na bata. "Matapang ka, Sarmiento. Katulad ka nga ng hangal mong ama. But listen to me. In this world, the truth is written by those who have the power,
Sino ang paniniwalaan nila? Isang pinarangalang opisyal o isang batang basurero at ang kanyang inang magnanakaw? Lumapit palalo si Ibarra. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Calix. Oo, ako ang nag-utos na itumba si Aaron. At ako rin ang nagpabura sa pangalan ng tatay mo. Bakit? Bakit? Dahil kailangan yun para sa kaayusan, para sa bayan. You're just collateral damage, Calix. Isang mantsa na kailangang burahin. Inakala ni Ibarra na tikom ang paligid na ang kanyang pag-amin ay mawawala lamang sa hangin. Ngunit hindi niya napansin na ang cellphone ng ama ni Calix na nasa bulsa ng bata ay nakatayo ng bahagya. Ang kamera nito ay nakatutok sa kanya. Narinig niyo ba yon, Attorney Isabel? Ang mahinang tanong ni Calix habang dahan-dahang inilalabas ang cellphone. Ang screen ay maliwanag at doon ay makikita ang libu-libong komento na mabilis na dumadaloy. Naka-live stream ang bawat salita, bawat pag-amin at bawat pananakot ni Ibarra sa harap ng buong bansa. Anong kalokohan ito? Ang nauutal na tanong ni Ibarra. Ang kanyang mukha ay biglang namutla ng mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Sa sandaling iyon, ang golden moment ay naganap. Nang makita ni Ibarra na wala na siyang takas, mabilis niyang binunot ang kanyang baril mula sa kanyang holster. Ngunit bago pa man niya maitutok ang dulo nito kay Calix, mabilis na humarang si Nanay Marites. Itinulak niya ang kanyang anak sa gilid at ibinukas ang kanyang mga braso. Ginagawang pananggalang ang sariling katawan. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang dakilang pag-ibig ng isang ina na handang tumanggap ng anumang sakit para sa kanyang dugo at laman. Takbo, Calix! Takbo! Ang huling sigaw ni Marites. Isang matalim na putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ng Basilan, kasabay ng pagbagsak ng isang bulto sa madilim at maputik na kalsada. Ang katahimikan sa madilim na kalsada ay nabasag ng isang nakatutulig na putok na sinundan ng marahas na pagbaling ng hangin. Bumagsak ang katawan ni Nanay Marites sa putikan. Ang kanyang kanang balikat ay nabahiran ng matingkad na pula na unti-unting kumakalat sa kanyang kupas na duster. Ngunit sa kabila ng hapdi, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Calix, sinisigurong ligtas ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Nay! Nanay! Ang gumaralgal na tinig ni Calix habang sumusubsob sa tabi ng ina. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na idiniin sa sugat ni Marites. Sinusubukang pigilin ang agos ng dugo. Isang eksena ng pighati na tila hihinto ang mundo sa sobrang sakit. Hindi pa man nakakaalis sa pagkasyak si Ibarra, ang paligid ay biglang napuno ng asul at pulang liwanag na nagmumula sa mga sasakyan ng pulis na mabilis na dumarating. Ang wangwang ng mga awtoridad ay umalingaw-ngaw sa kagubatan, dala ang balita ng katarungang matagal nang naantala. Mula sa isa sa mga sasakyan, patakbong lumabas si attorney. Sabel kasama ang mga matataas na opisyal ng militar mula sa kabisera. Leandro Ibarra, ibaba mo ang iyong baril. Ang mariing utos ng isang general. Ang kapangyarihan ni Ibarra ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga kamay, na dati ay ginagamit sa pananakot, ay nanginginig na ngayon habang pilit na binitawan ng sandata. Ang bawat mata ng mga pulis at ang libu-libong nanonood sa live stream ay naging saksi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Dinala si Marites sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya kinaladkad palabas. Siya ay inalalayan ng mga nurse na may respeto, habang si Calix ay hindi bumitaw sa kanyang kamay. Sa kabila ng panghihina, nagawang ngumiti ni Marites at haplusin ang buhok ng anak. Ligtas na tayo, anak. Tapos na ang gabi. Ang kanyang pabulong na paninigurado. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapagaling si Marites, dinalaw ni Attorney Isabel si Calix upang ibalita ang mga dokumentong nakuha mula sa memory card. Ang ebidensya ay sapat na upang mabulok si Ibarra
sa kulungan habang buhay dahil sa korupsyon at pagtatangka sa buhay ni na Aaron at Calix. Ngunit may isang lihim pang natuklasan si Isabel sa mga lumang record ng militar na kanyang kinalungkat. Sa loob ng selda ni Ibarra, ang dating makapangyarihang koronel ay nakaupo na lamang sa sulok, lugo, at wala ng bakas ng kayabangan. Bumukas ang bakal na pinto at pumasok si Calix. May dalang isang basong tubig at isang lumang dokumento. Bakit ka narito? Ang paos na tanong ni Ibarra, hindi makatingin ng diretso sa bata. Gusto ko lang pong malaman ninyo ang totoo. Ang mahinahong sagot ni Calix. Inabobot niya ang dokumento kung saan nakasaad ang huling ulat ng kanyang ama bago ito namatay. Noong gabing namatay ang itay, hindi lang po kayo ang iniligtas niya. Sa kanyang huling sulat na hindi na ipadala, nakasaad na ang tanging hiling niya ay maging maayos ang inyong kalagayan dahil naniniwala siyang kayo ang magdadala ng tunay na serbisyo sa basilan. Itinuring kayo ng itay na kapatid, Colonel. Nanginig ang mga balikat ni Ibarra. Ang katotohanang ang taong binalak niyang burahin sa kasaysayan ay ang taong pinakamataas ang pagtingin sa kanya ang naging pinakamabigat na parusa. Ang golden moment ay naganap nang iabot ni Calix ang baso ng tubig sa kanyang kaaway, isang simpleng kilos ng pagpapakumbaba at pagpapatawad na mas matalim pa sa anumang sandata. Pinili ni Calix na huwag maging katulad ni Ibarra. Pinili niyang manatiling isang manggagamot ng kaluluwa. Patawarin mo ako, anak ni Samuel. Ang tanging naibulalas ni Ibarra bago tuluyang humulagpos ang kanyang mga luha. Ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan. Lumabas si Calix sa selda. Iniwan ng isang taong durog ang pagkatao sa ilalim ng bigat ng karma. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo ng presinto, isang malaking balita sa telebisyon ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang presidential award ang igagawad sa kanya bilang simbolo ng pag-asa ng basilan. Ngunit ang mas mahalagang balita ay ang anunsyo ng pagtatayo ng isang bagong pasilidad, medikal, para sa mahihirap, na ipapangalan sa kanyang ama. Sa gitna ng saya, muling tumunog ang cellphone ni Calix. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag at pagkasagot niya, isang pamilyar ngunit misteryosong boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Ang boses sa kabilang linya ay mahina, gumaralgal, at tila nanggagaling sa ilalim ng isang malalim na balon, ngunit agad itong kinilala ng puso ni Calix. Hindi ito isang estranghero. Ligtas! Na ako. Calix, salamat. Aking maliit na doktor. Ang pabulong na wika ni Sergeant Aaron, bagamat hirap pa ring bumuo ng mga salita dahil sa pinsala sa kanyang lalamunan, ang bawat kataga ay puno ng buhay. Ibinalita ni Aaron na nasa ilalim na siya ng proteksyon ng mga tapat na sundalo sa Maynila at siya ay nakahandang tumestigo ng buo laban sa lahat ng kasabwat ni Ibarra. Ang tawag na yon ay ang huling piraso ng tinik na nabunot sa dibdib ni Calix, ang patunay na ang kanyang milagro ay hindi na uwi sa wala. Lumipas ang ilang linggo at ang sikat ng araw sa basilan ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Sa tapat ng kanilang lumang dampa, nakatayo si Marites habang bitbit ang isang maliit na bayong na naglalaman ng kanilang huling mga kagamitan. Tumingala siya sa bubungang lata na puno ng butas, ang lugar kung saan sila lumuha, nagutom at nanalangin ng maraming taon. Nay, handa na po ba kayo? Ang tanong ni Calix, na ngayon ay maayos na ang suot na polo. Bakas ang sigla sa kanyang mga mata. Sa di kalayuan, nakita nila si Aling Pising. Nakatayo ang babae sa tapat ng kanyang tindahan, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanila. Wala na ang kanyang matalas na dila at mapang-aping tawa. Tanging ang takot at kahihiyan na lamang ang natira sa kanyang mukha ng malamang. Ang batang dati niyang tinatawag na basurero ay isa na nga ngayong pambansang bayani.
Dahan-dahang lumapit si Marites kay Pising. Sa halip na sumumbat, nag-abot si Marites ng isang maliit na supot ng mga sariwang prutas at tinapay. Pising, aalis na kami. Salamat sa lahat. At naway makahanap ka rin ng kapayapaan. Ang mahinahong sabi ni Marites. Ang golden moment na ito ay nagpakita ng tunay na lakas ng isang ina, ang kakayahang magpatawad sa gitna ng mga latay ng nakaraan. Iniwan nila si Aling Pising na nakatulala. Tila ba ang kabutihan ni Marites ay isang sampal na mas masakit kaysa sa anumang mura. Dumating ang araw ng pagtatapos ni Calix sa elementarya. Ang entablado ay napapalamutian ng mga bulaklak at ang buong baryo ay naroon upang saksihan ang batang nagpabago sa imahe ng Basilan. Bago tumayo si Calix upang tanggapin ang kanyang medalya, yumuko si Marites sa harap ng kanyang anak. Inilabas ni Marites ang isang kahon mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang isang pares ng makintab at bagong-bagong itim na sapatos. Binili ko yan mula sa unang sweldo ko sa bagong trabaho bilang administrator ng Clinic Calix. Gusto kong suot mo yan habang tinatahak mo ang daan patungo sa pangarap mo. Ang sabi ni Marites habang dahan-dahang isinusuot ang mga sapatos sa paa ng anak. Ang dating sugatan at maduming paa ni Calix ay nabalutan na ngayon ng dangal. Ito ay simbolo na hindi na siya kailangang tumakbo sa putikan upang makaligtas. Nang tumayo si Calix sa harap ng mikropono, bilang valedictorian, ang lahat ay tumahimik. Ang pagiging mahirap ay hindi kapansanan ng utak, kundi pagsubok sa puso. Ang simula ng kanyang talumpati sa wikang Tagalog na puno ng lalim. Hindi ako narito dahil ako ang pinakamagaling, kundi dahil may isang ina na hindi sumuko sa akin noong ang buong mundo ay nakatalikod na. Ang diploma na ito ay hindi sa akin. Ito ay para sa bawat batang pinalaki sa hirap pero hindi pinalaki sa hinhin. Pagkatapos ng seremonya, dinala sila ni attorney, Sabel at Dr. Ina sa isang malawak na lupain malapit sa sentro ng bayan. Doon, nakatayo ang isang malaking tarpaulin na may disenyo ng isang modernong ospital. Sa itaas nito, nakasulat sa malalaking titik ang Samuel Sarmiento Memorial Medical Center, Sanctuary for the Forgotten. Napahagulgol si Marites habang hinahaplos ang pangalan ng kanyang yumaong asawa sa tarp. Ang pangarap ni Samuel na makatulong sa kapwa ay magpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang anak. Si Calix ay hindi lamang naging isang henyo. Siya ay naging isang liwanag na tumagos sa pinakamadilim na kanto ng kanilang probinsya. Habang papalubog ang araw, naglakad ang mag-ina sa pampang ng dagat sa Basilan. Ang alon ay banayad na humahalik sa kanilang mga paa. Tila ba nagbubulong ng mga pangako ng isang bukas na wala ng takot. Niyakap ni Calix ang kanyang ina nang mahigpit. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito. Ang hika ay wala na. Ang galit ay napalitan ng pag-asa. At ang bawat sugat ay naghilom na sa ilalim ng init ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, alam ni Calix na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang laban upang manatiling mabuting tao sa gitna ng mundo na puno pa rin ng mga ibara. At sa kanyang bulsa, hinawakan niya ang lumang stethoscope na gawa sa alambre, isang paalala na sa kabila ng yaman at dangal, siya pa rin ang batang nangarap sa gitna ng ulan. 10 taon ang mabilis na lumipas, tila isang kisap mata sa gitna ng agos ng panahon na dahan-dahang humuhubog sa mga pangarap. Ngunit sa bawat segundong nagdaan, ang bawat sugat sa puso ni Calix at Marites ay dahan-dahang napalitan ng mga pilat ng tagumpay, mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanilang katatagan. Ang Samuel Sarmiento Memorial Medical Center ay hindi na lamang isang disenyo sa papel. Ito na ngayon ang nagsisilbing tibok ng puso ng Basilan, isang kanlungan na gawa sa matibay na semento, ngunit may kaluluwang nagmumula sa wagas na malasakit.
Sa loob ng isang malinis at maliwanag na opisina, nakaupo si Dr. Calix Sarmiento. Ang kanyang puting coat ay kasing linis ng kanyang mga hangarin at sa kanyang dibdib ay nakasulat ang pangalang pinaglaban niya sa gitna ng ulan at putik. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng uling at dumi mula sa lansangan, ay bihasa na ngayon sa paghawak ng mga makabagong kagamitan upang magdugtong ng buhay. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng mga makapal na libro ng medisina, ay nananatiling nakalagay sa loob ng isang glass case ang isang lumang stethoscope na gawa sa alambre at kupas na medyas. Ito ang kanyang kompas, ang kanyang paalala na ang tunay na panggagamot ay nagsisimula sa pakikiramay sa damdamin ng pasyente. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Oo. Sa bawat gabi na mahimbing ang tulog ni Calix nang walang takot sa mga yabag ng boots sa labas ng kanilang pinto. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkakakulong ni Leandro Ibarra na ngayon ay isa na lamang matandang bilanggo na lulugo-lugo sa dilim. Ang tunay na katarungan para kay Calix ay ang makitang walang batang basilan ang tinatanggihan sa pintuan ng ospital dahil lamang sa wala silang pambayad. Ang kapatawaran ay dahan-dahang dumating ng piliin ni Calix na magpadala ng mga medikal na libro sa library ng bilangguan kung nasaan si Ibarra. Isang mensahe na ang liwanag ng kaalaman ay para sa lahat, kahit sa mga taong minsang nagtangkang pumatay sa kanyang pangarap. Sa hardin ng ospital, sa ilalim ng malagong puno ng nara, nakaupo si Nanay Marites. Maputi na ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay puno na ng mga linya ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning sa kaligayahan. Hindi na siya naglalaba para sa ibang tao. Siya na ngayon ang tumatayong tagapayo at ina ng lahat ng mga kawani sa klinika. Kasama niya si Aaron, na ngayon ay Chief of Security at tapat na kaibigan ng pamilya, at si Dr. Wayna na nananatiling katuwang ni Calix sa bawat operasyon. Ang kanilang samahan ay nabuo sa gitna ng bagyo at ngayon ay nananatiling matatag sa ilalim ng sikat ng araw. Nanay, oras na po para sa merienda. Ang malambing na tawag ni Calix habang papalapit sa kanyang ina. Naupo siya sa tabi nito at kinuha ang magaspang paring palad ni Marites, ang mga palad na nagluwal sa kanya sa tagumpay. Tumingin si Marites sa kanyang anak at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Salamat, Dr. Calix. Salamat dahil hindi ka sumuko sa ating dalawa. Kayo ang nagturo sa akin na huwag sumuko, Nay. Tugon ni Calix habang nakatanaw sa malayo, kung saan ang mga bundok ng Basilan ay tila nakangiti na sa kanila. Ang aral na iniwan sa atin ng kahapon ay malinaw. Ang edukasyon at talino ay walang saysay kung walang kasamang pag-ibig sa kapwa. Ang paghilom ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa buong komunidad. Isang maliit na bata na may suot na gulanit na damit at may hawak na lumang aklat ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Nahihiya itong tumingin kay Calix. Ngunit ang ningning sa mga mata nito ay kapareho ng ningning ni Calix. 10 taon na ang nakalilipas. Ngumiti ang doktor at inilahad ang kanyang kamay, handang gabayan ang susunod na henerasyon ng mga manggagamot. Ang gabi sa Basilan ay hindi na madilim at nakakatakot. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga mata ng mga yumaong ama na nakamasid at nagbabasbas. Ang pangako sa Basilan ay hindi lamang natupad. Ito ay naging isang walang hanggang kanta ng pag-asa na aawitin ng marami pang henerasyon. Ang paglalakbay mula sa putik patungo sa liwanag ay tapos na, at ang bukas ay puno ng pangako ng isang bagong simula.